Magandang umaga po sa ating lahat at ako po ay bumabati muli sa pangalan ng ating Panginoon. Bagamat mayroon akong kalungkutan sa isang kapatid na kinuha ng Panginoon at ayaw ko na pong ibahagi dito. Ngunit ang panalangin at kalakasan ay mula sa ating Panginoon at ang dalangin ko sa mga kapatid, maging sa mga nanonood ay ang pagpapala ng ating Panginoon ang sumainyo. Ako din ay nagpapasalamat, like to express and extend my gratitude and thanksgiving to those mga brothers and sisters na kasama po natin sa live streaming. At ang panalangin ko po ay nawa ang pagpapala at pag-iingat ng ating Panginoon ay sumainyo pong sambahayan. Ang topic po natin ay Alive Together with Christ. Alive Together with Christ. Ito po ay pagpapatuloy natin dito po sa aklat ng Epeso at ngayon po ay nasa Ephesians chapter 2 verses 1 to 10 po tayo. Tayo po muna ay sumandaling manalangin. Panginoon, sa umaga pong ito, ako po ay dumadalangin sa inyo at ang inyo pong presensya, ang inyong pagkilos at paghipo sa aming po mga buhay, sa aming puso at sa aming isipan. Nawa ang dalangin namin, ang inyong mga salita, ang siyang manguna sa amin. Hindi lamang po ito namin mabasa at matutunan kung hindi ito po ay magiging kalakasan. Kayo po ang magtuturo sa amin, ang inyong banal na Espiritu, ang siyang mag-i-illumine sa mga salita po na amin pong tutunghayan. Maraming pong salamat sa araw-araw na inyong provision ng pag-iingat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, pakisabi sa ating mga kasama, kung meron kang katabi, Alive Together with Christ, pakisabi. Kung wala naman, ay sabihin mo sa iyong sarili at sa ating Panginoon, Alive Together with Christ. Tayo po ay binuhay muli ng ating Panginoon. Kung maalala po ninyo, sa chapter 1 po ay medyo malalim ang theology na shinare ni Pablo sapagkat inisa-isa po niya yung ating bagong kalagayan, yung ating tinatawag na new position in Christ. Napakarami po niyan. Siguro matatandaan natin na tayo po ay binigyan ng mana mula sa sabihin natin, heavenly places doon sa kalangitan. Tayo po ay tinubos ng ating Panginoon. Tayo po ay pinili ng ating Panginoon. Tayo po ay kanyang inadapt bilang kanyang mga anak. Hindi pa man nililika ang sanlibutan ay makikita po natin na ang plano ng Panginoon at ang kanyang layunin sa buhay natin ay nandoon na. Hindi pa tayo pinapanganak, hindi pa tayo sumasampalataya, wala pa tayong ginagawang mabuti o masama, ngunit ang plano ng Diyos, ang plano ng ating Panginoon ay nandoon na. At sa kalagitnaan po ng chapter 1 ng Ephesians, kaya naman si Pablo ay dumadalangin sa atin na lubusan nating makilala at maunawaan ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, hindi lamang po na niya tayo pinatawad sa ating mga kasalanan at niligtas, kung hindi maraming bagay ang kalakip doon sa kaligtasan na binigay ng Panginoon sa atin. Kaya kung ikaw ay kapatid ay may kasiguraduhan ng iyong kaligtasan sa pagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon, maraming kaakibat at kasama diyan na kung saan yung kapangyarihan, kabutihan at mga bagay na probisyon at mga spiritual na pagpapala ng Panginoon ay ipinagkaloob sa atin. Pagdating po dito sa Ephesians chapter 2 ay ilalathala o i-share ni Pablo yung pong ating kaligtasan, yung ating karanasan nung tayo po ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, ano ang katayuan natin bago tayo iniligtas ng ating Panginoon. So, ang pinamagatan po natin is Alive Together with Christ. Si John MacArthur ay sa pakikinig ko sa kanya, ay in-outline niya itong Ephesians chapter 2 verses 1 to 10 na yung kaligtasan natin, sabi niya, our salvation is, from sin, by love, into life, with purpose, through faith,
unto good works. Yan po ay makikita natin dito sa verses 1 to 10, yung kalagayan po natin. Nung tayo po ay bago kumilala, sabi from sin, and then tayo po, pwede natin sabihin, iniligtas tayo by love, pag-ibig po ng Diyos sa atin, and then sa bagong buhay into life or newness of life, with purpose, may layunin kung bakit tayo niligtas ng ating Panginoon, at ito ay sa pagitan ng pananampalataya through faith unto good works, papunta sa mabubuting gawa. Sabi nga natin, tayo po ay naligtas dahilan po sa pag-ibig ng Diyos, dahilan sa kanyang biyaya, hindi po sa mabuting gawa. Ngunit, ito po ay nagbubunga at nakikita sa atin ang ating pananampalataya at pag-ibig ng Diyos sa atin at pag-ibig natin sa Kanya sa pagitan po ng mga mabubuting gawa. Yung mga bagong bagay at buhay na ginagawa natin ay para sa Panginoon. Okay, tingnan po natin yung mga verses. Una po, sa verse 1 to 3 po tinatawag nating our past. Ano po ang ating our past, yung nakaraan? So, we were dead. Kasi po, sasabihin ni Pablo, yung ating nakaraan, pangkasalukuyan at sa darating. Yun po yung kalagayan ng ating kaligtasan. So, yung pong progreso ng ating kaligtasan ay pinaliwanag po niya. So, yung palang kaligtasan natin, nagsimula dito sa past, present, and future. So, tingnan po natin yung mga verses na yan. Sabi po sa verse 1, and you were dead in the trespasses and sins, in which you once walked following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of the disobedience, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. So, ganito po pala. Nung tayo po ay hindi pa kumikilala sa ating Panginoon, at yung sinulatan ni Pablo sa mga kapatid sa Epeso, bago sila sumampalataya at nakakilala sa Diyos sa pagitan ng ating Panginoong Yesus, ito po yung kanilang kalagayan. Kung ikaw ay sumampalataya na sa ating Panginoon, ito yung dating kalagayan mo. Ako, masasabi ko, ito po yung dati kong kalagayan. So, this is my past. Kung ikaw ay hindi pa sumasampalataya sa ating Panginoon, ito yung present mo. Kaya, maganda ay talagang makilala natin ang ating Panginoon at sampalatayanan natin siya para tayo po ay mapunta dun sa present and future. So, yung mga hindi pa sumasampalataya sa ating Panginoon, tulad natin nung una, ito po yung ating dating kalagayan. Ano po yung ating dating kalagayan? Mabigat po. Sa verse 1 po, ang sabi, and you were dead in the trespasses and sins. Isa-isayin po natin. Sa verse 1, ang dating kalagayan ko nung una, ang dating kalagayan mo, at lahat ng tao, ang sabi po, ay tayo ay patay. We are dead in the trespasses and sins. So, yung pong kalagayan ng isang taong wala sa Diyos, siya po ay patay dahilan sa kanyang mga pagsuway at sa kanyang mga kasalanan. Teka, buhay ka naman Pisikal So, pisikal, buhay po tayo, pero sa spiritual, ang sinasabi po, tayo po ay patay. Nang ibig sabihin, nung tayo po ay nagkasala mula po sa ating ninuno, ay pinanganak po tayong makasalanan at tayo po ay nahiwalay sa Diyos at dahilan sa kasalanan at ang Diyos na banal, ito po ay nagkahiwalay. Kaya po ang tawag po ay tayo namatay sa ating spiritual na buhay. So lahat ng tao ay malayo sa Diyos, patay sa kanyang relasyon sa Diyos, wala siyang communication sa Diyos, wala siyang hangarin sa Diyos, wala siyang pagsunod sa Diyos sapagkat ang kanyang kasalanan, ang kanyang pagsuway, siya po ay patay dahilan po sa ganitong kondisyon niya. Tayo po ay nagkakasala sapagkat gumagawa po tayo ng kasalanan.
ang malalim po, tayo po'y nagkakasala sapagkat tayo po ay ipinanganak na makasalanan. Kaya we were born sinners. So we commit sin not because of sin itself, but because we are born sinners. Yung trespasses po, yung kasama po dyan yung will natin, yung kalooban natin. So by nature, I was a sinner. And then also my will, yung kalooban ko, ang nais kong gawin ay yung mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos. Nung po kami magkakasama ni Chrisem, na nanonood po kami ng series. Wala kaming magawa minsan. So, nasa bahay po kami. Ang pinapanood po namin is Walking Dead. Ewan ko kung napanood niyo na yun. Meron din dito yung para mga zombie. Na kung saan ang mga tao ay buhay, pero sila po'y mga patay na gumagalaw. At ganun po ang kalagayan ng tao. Ito ay malungkot at ito ay hindi popular sa panahon ngayon. Sapagkat iniisip ng tao kaya siya masama. Siguro dahilan sa kanyang environment, siguro pinanganak siya na parang wala siya sa tamang panahon. So pwede nating sisihin ang mga bagay sa ating mga paligid at mga bagay na nangyari sa atin. Pero ang totoo po sa banal na kasulatan na dapat pong malaman ng sinuman o lahat ng tao na tayo po ay hiwalay sa Diyos. Kaya po may salitang alienated. Tayo po ay enemies of God. So because of we were dead in sins and trespasses. Ito po yung ating nakaraan. Ano pa po ang nangyari? Sa verse 2, in which you once walked following the course of this world. So, dati po, lumalakad tayo ayon po sa takbo ng sanlibutan. Pag sinabing course, yung progreso, yung system, yung pong environment, kung ano ang sanlibutan, yung nakikita natin, ay yun po yung ginagawa natin at yun ang ginugusto natin. At ang sabi po, following the prince of the power of the air. Hindi nangangalugan na lahat ng tao po ay inaalian ng demonyo. Ano po? Hindi po yung ibig sabihin. Ang ibig sabihin ay ang dyablo o ang kaaway ng Diyos ang nasa likuran ng gumagawa sa sistema at sa kondisyon ng sanlibutan ito. At kasama po tayo doon sapagkat ipinanganak po tayo sa ilalim po ng sumpa ng kasalanan at namatay tayo at nahiwalay tayo spiritually sa ating Diyos. So, ang sinusunod po natin ay yung lalang ng kaaway. Following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience. So, tayo po rin yun. Ang bigat. Tayo po ay sons of disobedience. So, yung mga anghel na lumaban sa Diyos at yung mga tao na pinanganak na makasalanan at pagkatapos po nagdidisobey na patuloy sapagkat by nature tayo po ay makasalanan. So kasama po tayo dito din sa nangyayari in the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience. And then verse 3, among whom we all once lived in the passion of our flesh. So kita po natin yung past tense nito, na kung saan dati tayo rin, namumuhay tayo ayon po dun sa laman o dun sa gusto natin. So kung ano yung ating iniisip, kung ano yung ating gusto at gusto nating gawin, yun po ang ginagawa natin, ang daling gawin sapagkat tayo po ay namumuhay noon sa laman. Kaya pwede po nating sabihin, yan po ay pwedeng sukatan na kung saan kung tayo po ay patuloy na namumuhay ng malayo sa Diyos, maaaring nagpapakita na tayo po ay hindi pa ipinanganak na muli. So, titingnan po natin yan. So, ang mga sumampalataya, ang dati po nating kalagayan, dati ay sinusunod po natin ang kilos ng laman o yung gusto natin, yung kalooban natin, yung puso natin, lahat yan, mga iniisip natin na sabihin natin kilos ng sanlibutan, ayun po ay ginagawa natin. At po sabi, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath. Alam po natin yan. Ang Diyos, bagamat
siya po ay Diyos ng pag-ibig, ngunit namumuhi po siya sa mga kasalanan at sa mga karumihan ng tao. And of course, alam po natin, maibigan ng Diyos sapagkat pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Pero ang kalagayan po ng tao, dahil hiwalay siya sa Diyos at ayaw niyang kilalanin ng ating Panginoon, ang sabi po, siya po ay children of wrath. Yung wrath pong yan, yung darating na judgment ng ating Panginoon, na kung saan ahatulan ang bawat isa kapag tayo ay humarap sa ating Panginoon. Yan po ay bagamat ang balita at pangyayari niyan ay masakit at malungkot, pero yan po ay magandang ibinabahagi po natin para makita ng tao ang kalagayan niya sa Diyos. Sapagkat pwede siyang gumawa ng mga bagay para sa Diyos, pero ang hindi niya alam, siya ay patay at kailanman hindi makapag-respond, hindi magre-respond ng Diyos sapagkat ang Diyos ay banal at matuwid, at ang tao dahil siya patay, wala po siyang magagawa sapagkat siya ay iwalay sa Diyos. So, yan po yung dati nating kalagayan. Napakalungkot. Sa ngayon, parang bihira akong makarinig ng mga pag-aaral at pangangaral na tayo po ay makasalanan at nagkasala at nalayo sa Diyos. Ang totoo, hindi natin ma-appreciate lalo ang pag-ibig ng Diyos at ginawa ng ating Panginoong Jesucristo kapag hindi po natin naunawaan na tayo po ay makasalanan at mabigat ang kasalanan sa atin. Ang may hawak po sa atin, ang sabi, Prince of the Power of the Air. Naalala ko po, nung po kami ay kumuha ng sasakyan, at medyo mahal yung sasakyan na nakuha namin, at brand new po yan, at syempre wala ka namang pangkas, so utang yan, hulugan. Napakagandang sabihin natin offer na kung saan 5 years mong babayaran. Ano po? Sa umpisa, ang sarap. Salamat sapagkat pwede nating sabihin parang wow, blessing yan. Pero habang tumatagal, nakikita po, naranasan ko at tinitingnan ko paano ko mapabayaran ito. Sapagkat 5 taon, pagkatapos ang isang buwan ay napakamahal, higit sa sweldo ng sabihin natin pang karaniwang tao na sa kanyang sweldo sa isang buwan. At ang bigat at minsan ay may karanasan po akong talagang mahirap at gusto ko nang ibalik o ibenta, sapagkat iniisip ko ito ba'y mababayaran ko. At salamat sa biyaya ng Panginoon ay ang kanyang pagtulong ay nandoon. Ganun din po ang kalagayan natin nung tayo po ay makasalanan pa, malayo sa Diyos. Ano po? Tayo ay nagbabayad sa ating mga kahirapan, sa ating mga paghirap, sapagkat nalayo tayo sa Diyos. At ang yung prinsipe ng power of the air, na kung saan Satanas, ay siya po ay, sabihin natin, mahigpit. Siya po ay, sabihin natin na talagang tayo ay kanyang pahihirapan. Tulad po ng mga paghuhulog o yung monthly o mortgage, mahirap ko pong patatawarin. Dahil po sabihin natin 1 month, 2 months grace period, pero you have to pay. At pag nabayaran na, saka mo pa lamang po mapipil na talagang ay salamat. So ganun din po yung karanasan natin nung tayo po ay malayo sa Diyos. And then, sabi po sa Romans 3:23-24, for all have sinned and come short of the glory of God. Yun po pala yung kasalanan natin. Ang pamantayan ng Diyos ay perfection. Yung kanyang kalwalatian, be ye perfect as your Father in heaven is perfect. So inaasahan ng Diyos na ang tao ay perfect. So alam natin, tayo pong lahat ay bumagsak diyan sapagkat tayo po ay makasalanan. Lahat tayo nagkasala.
Kaya pagdating po dyan, aminado tayo, walang sino man sa atin na nakaabot dun sa pamantayan ng Diyos. Kaya we fall short, we miss the mark, sabi nga po. Yun po ang ibig sabihin ng for all have sinned, yung amartia na sin, ang ibig sabihin is missing the mark. Not only that, kundi makikita po natin, yung mga bagay na gustong ipagawa ng Diyos sa atin, ayaw natin. So, hindi lamang po sa mga bagay na ginagawa natin na mga kasalanan, kundi yung mga bagay na gustong ipagawa ng Diyos sa atin, pagsisi ng kasalanan at lumapit sa Kanya at sumampalatay sa ating Panginoon, laban din po ang kalooban ng tao niyan. Unless tayo po ay humingi ng kabagon sa Diyos at magsisi ng ating mga kasalanan. Sa 24, may dinigtong po kasabi, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Parating po tayo dyan na kung saan tayo po ay pawawalang sala, yung legal term na justification, sa magitan ng biyaya, sa magitan ng pagtubos o redemption ng ating Panginoong Kristo. So, hindi po kailanman kaya nating iligtas ang ating mga sarili sa magitan ng pagpasok sa reliyon, sa paggawa ng mabuti o mga bagay na pagsisikap natin kung hindi po sa mismong ginawa ng ating Panginoong Kristo. Ito na po yung present natin, yung kagandahang loob ng Diyos sa atin. Sa verse 4, sa ibang pastor po, pinamagatan po nilang, but God. Bakit? Napakasarap pong pakinggan nun. Tayo makasalanan, verses 1 to 3, patay sa kasalanan, nalayo sa Diyos, children of wrath, tayo po'y hatulan ng Diyos, malayo sa Diyos, kumikilos at namumuhay ayon sa takbo ng sanlibutan. Pero sa verse 4, ngunit, but God, ngunit ang Diyos ay mayaman sa biyaya. But God being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we were dead in trespasses, and made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Kaya pinamagatan po nating alive in Christ or coming alive in Christ. Sapagkat ang sabi po, nung tayo sumampalataya, ay pinatawad po ang ating mga kasalanan at pagkatapos po pala, tayo'y inupo. Sa verse 6, past tense na nga po yung nung tayo sumampalataya, yung ginawa ng ating Panginoon. Kasi ang sabi, and raise us up, binuhay tayo. Bakit binuhay? Kasi dati po tayong patay, malayo sa Kanya. Spiritually, we are dead. So, we were raised. So with Him, at pagkatapos seated us with heavenly places in Christ Jesus. Kaya sa Diyos, sa ating Panginoon, tayo po kung tutuusin ay parang nandoon na. We were raised up and then seated in the heavenly places in Christ Jesus. So napakabuti ng Diyos. Ang sabi po, ang biyaya ng Diyos na tinanggap ko at tinanggap mo, ang sabi niya, kahit nung tayo po'y makasalanan pa. Ibig sabihin, nabubuhay tayo at malayo tayo sa Diyos, nakabag ang Diyos sa atin. Ipinagkaloob niya ang ating anak, ang kanyang anak na ating Panginoong Yesus, at pagkatapos tayo po'y pinatawad at tiniligtas. Kailan po nangyari yan? Even when we were dead in our trespasses, He made us alive together with Christ. Kasi nga, wala po tayong magagawa. Kailangan ang Diyos ay kumilos sa sanlibutan o sa mga tao at magbigay siya ng paraan ng kaligtasan, ng pagpapatawad, ng pagkabuhay na maguli sa pagitan po ng kapanganakang muli sa atin ng spiritual nating kalagayan. Kaya walang sino mang tao na kaya niya talagang iligtas ang kanyang sarili maliban na ang Diyos ang umabot sa kanya at magkaroon ng kahabagan sa magitan po ng kanyang pag-ibig at mercy at biyaya. Doon lamang po tayo makakatuklas at makakita ng kaligtasan ng ating Panginoon. Sa Romans 5:8-11, binanggit din po yan ni Pablo sa kanyang sulat sa Roma. But God commended His own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Nakita niyo po ba yan?
Magandang i-memorize niyo po yan. Na ang Diyos ay nagbigay ng pag-ibig, pinadama niya ang pag-ibig sa atin nung tayo po ay makasalanan pa. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, siguro pinili ako ng Diyos sapagkat kahit paano matuwid naman ako eh. Mayroon naman akong nagagawa sa Kanya eh. Hindi po yun ang issue. Tayo po we were born sinners. Tayo po yung makasalanan. Wala tayong magagawa at hindi natin kayang gawin yung pong tinatawag na perfection. Kaya lahat po tayo hindi umabot doon. Kaya kahit ano pong gawin natin, ay hindi po natin maaabot yung tinatawag nating sukdo ng perfection. Ang Diyos lamang po at ang ating Panginoon ang meron nun. Ang kailangan po natin ng kayabagan ng Diyos. Kaya, He commended His love toward us while we were yet sinners, Christ died for us. Much more than being now justified by His blood, shall we be saved from the wrath of God through Him. Kaya sinama ko po para makita po natin yung kaligtasan natin na napakaganda at napakalinaw sa pagitan ng ating Panginoon. Shall we be saved from the wrath of God through Him. So tayo po ay maliligtas sa galit ng Diyos. For if while we were enemies, dati po tayong kaaway ng Diyos, we were reconciled to God, tayo po ay pinambalik through the death of His Son. Much more being reconciled shall we be saved by His life, and not only so, but also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received the reconciliation. Hindi po ba binanggit natin, dati malayo tayo sa Diyos, kaaway tayo ng Diyos, we were enemies of God, and yet we were reconciled through the Lord Jesus Christ. Kaya po, inilagay ko po yan sapagkat napakarami pong talata na nagsasabi na ang ating Panginoon, ang kanyang ginawa doon sa krus, ang kanyang pag-ibig, biyaya, ay natupad niya na kung saan sa paghango sa atin na ibalik po tayo sa Diyos. Nabuhay tayo spiritually dahilan po ang Panginoon ay namatay at nabuhay na maguli at sa kanyang pagkabuhay na maguli, binuhay niya po tayo spiritually. At ginawa niyang anak sa pagitan po ng ating ng pananampalataya pinagkaloob sa atin at ng ating pagsilisi sa Diyos. So ano po yung future? Ang sabi po ng future, immeasurable. Bakit po? So that in the coming ages, ito po yung darating, He might show the immeasurable riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus. Napakarami po ng salitang in Christ Jesus. Sa future pala, lalong ipakikita ng Diyos, hindi lamang po yung tinatawag na judgment, kung hindi doon sa mga sumampalataya at kumilala sa Kanya, ang sabi, that He might show the immeasurable riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus. So, yung malalim na kayamanan na biyaya at kahabagan at kabutihan ng Diyos ay makikita natin. Siguro po pag-iisipin natin yung mga marami nating mga pagkukulang at kasalanan at mga nagawa natin. Kahit na tayo po ay nakakilala na sa Panginoon, may mga pagkakataon nalulungkot pa rin po tayo. At sinasabi natin kung hindi sa kahabagan ng Diyos at sa kanyang kabutihan, ay wala po tayo sa kalagayan at sa kalagayan ito at hindi natin mararanasan ang tunay na kahulugan ng buhay. Lalong hindi ito, wala tayong ini-expect na future na galing sa Diyos. Siguro, ang buhay natin ay nakatuon na lamang siguro dito at marami tayong maaari magiging miserable na karanasan at sa buhay natin sapagkat wala po tayong pag-asa. Ngunit salamat sa Diyos, naranasan po natin ang pag-ibig at kahabagan ng Diyos. Nakatingin po tayo doon sa taas. Ang pagdating ng ating Panginoon, ang kanyang pag-ibig, ang kaligtasan, yung tinatawag na seated in the heavenly places, tayo po ay pinaupo doon, mararanasan na po natin yun. Pag binigyan na po tayo ng bagong katawan, at nandun na po tayo, ang sabi po ay mararanasan natin that we were seated in the heavenly places. Pinabutan po itong grace and gift. Bakit po? Sa verses 8 to 9. For by grace you have been saved through faith. Paano ka po naligtas? Amen. By grace. You have been saved through faith. Sa Romans, kung ako magkakamali, 10 or ang pananampalataya po is
coming from the hearing of the Word of God. Kahit ang pananampalataya ay tumulong ang Diyos sa atin sa pagitan ng kanyang mga salita. But we are saved through grace. Ano po? And this is not of your own doing. This is not of yourself. Sa ibang salin, ito ay hindi sa magitan ng iyong gawa. Hindi sa magitan ng iyong sarili. It is the gift of God. Not a result of works, so that no one may boast. Kaya pala, sapagkat kung ako ay ililigtas ng Diyos sa magitan ng aking mga mabubuting gawa, ang mangyayari ay mapupuno ang sanlibutan, ang langit ng mga makasalanan sapagkat tayo po ay magyayabang doon. At sasabihin natin, naligtas ko ang akong sarili, hindi naman sa magitan ng krus, kung hindi sa aking mga ginawa. So, ang tao ay magyayabang sapagkat ginawa niya yung kanyang pagsisikap na siya po ay maligtas. Kaya lang, ito po ay hindi katanggap-tanggap sapagkat nandoon po yung pride, nandoon pa rin yung kasalanan. So, we can only be saved by grace, not of our own doing, but as a gift, not as a result of works, so that no one may boast. Kaya po, pinamagatan po natin by grace, and it is the gift of God. Di ba? Ang sabi po sa Romans 6:23, hindi ko alam kung nailagay ko po yan. Ang sabi ay, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. Naalala ko rin po nung kasama ko po sa Crescent, papunta po kami sa US Embassy at nag-drive po ako sa Roas Boulevard. At dahilan sa bihira po akong mapunta dyan sa pagdadrive dyan, gumagamit po kami ng GPS sapagkat hindi ko po alam ang pasikot-sikot dyan at hindi ko kabisado yung daan dyan sa Maynila, sa Roas Boulevard, papunta po ng US Embassy. At nagmamadali kami sapagkat may time po na kami kailangang mapunta ron. At sa aking pong pagdadrive, napasok ako dun sa one-way. Napakaikli naman ng one-way na yun. Yung pinasok ko, so opposite direction yung pinasok ko. Pumasok po ako dun sa service road, pero dumaan ako, kumanan akong bigla. May nakalagay palang sign na kung saan ay one-way. Naku po, ayun, napituhan ako. Malapit na sana ako, pero napituhan ako. At dumating po yung MMDA at ang sabi, lisensya mo. Hindi ko pa binibigay, sorry po ako ng sorry. Sorry po, hindi ko po alam. Naligaw po ako, biglang kumanan, sir, may clear naman po, baka po naman pwedeng patawarin niyo ko. O kaya, warning na lang. Hindi ko po talaga alam. Bago po ako, ay hindi, sorry po sir. Kasi po, yan po yung aming mataas kasi papagalitan din po ako, sabi niya. Yan po ay 1.5 po yan. At magsiseminar po ko. Yun ako akong panahon. Ayan na, ayaw natin. Nahuli na tayo, magsiseminar pa tayo. Di bali kung agad-agad makukuha mo at matatapos na kagad. Kaya nandun na lang po yung pagmimig ko ng tawag. Baka naman pwede namang warning muna o ganito. Ang dami ko pong paliwanag. Meron pa kaming tawaran. O sige, 500 na lang. At sasabihin ko na hindi mo alam o ganito. At pagkatapos magsiseminar po kayo sa Makati. Ay naku, seminar na naman, hindi pa makakapunta dyan. At sa madaling salita ay sa pag-uusap po namin, wala po akong magawa. Sapagkat ako'y nagkamali ng asa. Binigay ko po yung aking lisensya. At nung kanya pong titikita, nakita niya po, kabe-birthday ko lang. Hindi ko po alam kung magbe-birthday ako o kabe-birthday ko lang. At nung nakita niya, ang sabi niya, September 20, sabi niya, mukhang kabe-birthday mo lang, o ganun. At biglang nabago po siyang, sabi niya, sabihin ko dun sa boss ko. Pinuntahan po. At pagbalik, ang ganda ng mukha. At sabi niya, pinatawad po kayo ng aming boss. Happy birthday po. Sige na po. Naku, tuwan-tuwa ako. Sabi ko, salamat po. Ito po yung malaking birthday gift. I realize, kung hindi gagawin ng Diyos na bibigyan tayo ng biyaya at patatawarin tayo, huli tayo. Sapagkat tayo po'y nagkasala. Ganun po ang ibig sabihin ng ating kalagayan at binigyan tayo ng kapatawaran at ng kaligtasan. Kaya po ako'y tuwan-tuwa na
pag nagpatuloy at simula nun, nag-ingat na po kami at tinitingnan po namin lahat ng sign. Nevertheless, napakabuti po sapagkat ako po pinatawad at binigyan ng another chance. Dahilan po sa birthday ko. Tayo po, nang tayo ay pinanganak na muli, binigyan tayo ng gift ng buhay na walang hanggan at kapatawaran ng ating Panginoon. Bakit po tayo niligtas? Verse 10, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God had prepared beforehand, that we should walk in them." Kaya po itong verses 1 to 10, parang kumpleto sa buhay Kristiyano natin. Tayo iniligtas ng Diyos at ang bagong kalagayan natin, bukod po dun sa langit, tayo po'y kamanggagawa ng Diyos. Ibig sabihin, ang paggawa ng Diyos, kasama tayo. We are His workmanship. Tayo ang gagamitin ng Diyos. Tayong instrumento sa kanyang pagkilos. Created in Christ Jesus, para saan po? For good works. Pakisabi nga po sa ating mga kasama, for good works. Para sa mabubuting gawa. So, naligtas na tayo. Binasa po natin verse 8 and 9. Iniligtas tayo ngayon. Ipakita po natin sa magitan ng mabubuting gawa. Ng ating kabutihan dahil lang po sa kaligtasan ng Diyos sa atin. Yung pala, pinlano ng Diyos yan beforehand. That we should walk in them. Parang sinasabi, hindi mo kayang gumawa ng mabuti at mamuhay ng matuwid at banal kung hindi ililigtas kita, patatawarin, bibigyan kita ng Espiritu, ipapanganak kitang muli sa Espiritu, at saka ka lamang makakalakad sa bagong pamumuhay. So yan po yung inihanda sa atin ng Diyos. Yun po yung layunin sa atin beforehand, that we should walk in them. Kaya ngayon mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, inaasahan ng Diyos at inaasahan maging ng sanlibutan na tayo pong tumalima at tinatawag natin ang ating sarili na born again at mga Kristiyano at mga anak ng Diyos. Inaasahan ng Diyos ang patotoo, ang bagong buhay na naranasan natin na tayo po ay susunod sa Kanya. Alam ko po merong struggle sapagkat nandito po tayo sa laman. Hindi pa po natin kaya by practice sa ating laman. Yung tinatawag na perfection sapagkat hindi po perfecto yung ating katawan. Yung pong perfection na tamo natin, yan po ay position. It is a gift. Ano po? Yan po yung tinatawag na pagkakaloob ng Diyos sa atin ng perfection only in Christ Jesus. Spiritually, we were given that as a gift. And yet, sa ating pong kalagayan ngayon, nandiyan pa po yung kasalanan na kung saan, kung tayo po ay patuloy na susuway, mangyayari po na tayo po ay mamumuhay sa ating sarili at pagiging makasalanan. Kaya po, inaasahan ng Diyos na mamuhay na tayo ng matuwid at banal sa Kanya sapagkat tayo po ay ipinanganak ng muli. Binigyan tayo ng kapangyarihan, yan po yung sa chapter 1, binigyan tayo ng pag-asa, binago tayo ng Diyos, inalis niya yung lahat ng ating mga kasalanan, pinatawad niya. So, inaasahan ng Diyos na tayo po ay mamumuhay, maglilingkod para sa Kanya. Marahil, pagka tayo po ay namumuhay sa ating Panginoon, unti-unti po, kung hindi man bigla, yung iba po ay bigla na alis kagad po nila yung mga masama at mga vision na hindi maganda. Pero sa iba ay dahan-dahan at unti-unti. So sa madaling salita, tumatagal kahit po pala tayo ay nasa physical na katawan at hindi perfecto, nababawasan at kumukonti yung mga nagagawa nating mga kasalanan kung hindi man mawala pa ng tuluyan sapagkat ang gusto natin ay ang mamuhay tayo sa Diyos at gawin natin ang gusto ng Diyos sa atin. At binigyan niya po tayo ng Espiritu at kalakasan at kapangyarihan ng pinagkaloob sa atin ng Diyos, ang Espiritu at ang ating Panginoon. So, kaya po nating mamuhay para sa Kanya kahit nandito po tayo sa ating kalagayang pisikal. Kasi po, binago tayo ng Diyos. Kaya meron na po tayong bagong pag-iisip, bagong puso, bagong thirst, o yung pagka-uhaw, tayo po ay uhaw ngayon para sa Diyos. Ano po? Kaya, yung pagkilos ng sanlibutan po sa atin ay wala na. Ang sanlibutan po ay wala ng kapangyarihan sa atin para tayo po ay
ma-enslave uli at gamitin para sa libutan ito. Kaya po ang challenge sa atin, huwag nating bibigyan ng pagkakataon ng kaaway kahit konti sa ating pong bagong pamumuhay, sa ating sarili. Habang tayo po yung naghihintay sa ating Panginoon, ikumit po natin ang lahat sa Kanya. Ipagkaloob po natin ang ating puso, ang ating kalooban, ang ating buhay para sa Kanya at mamuhay lamang tayo sa Diyos. Kung tayo po ay nakagawa ng pagkakamali, humingi po tayo ng tawad sa Diyos. Pero kung ipopokus po natin ang ating pananampalataya, ang ating paningin, ang ating pamumuhay, ang ating puso sa Kanyang mga salita, at sa presensya ng ating Panginoon sa pag-aaral, sa panalangin, pagsamba, at pag-ibig sa Diyos at sa iba, makapamumuhay po tayo ng inaasahan ng Diyos ng matuwid para sa Kanyang kaluwalhatian. Kaya wag po nating bibigyan ng kahit maliit na pagkakataon ng kaaway. Ito po yung huling challenge po sa atin. Ganito po yung nangyari. Ito po ay isang huling ilustrasyon para po tayo mamuhay at mag-commit sa ating Panginoon. Ito po yung closing natin. Isang kwento. A certain man wanted to sell his house for $2,000. Isang lalaki na gusto niyang ibenta ang kanyang bahay sa $2,000. Mura lang ng panahon. Another man wanted very badly to buy it because he was poor. Gustong bilhin ng taong ito sapagkat siya po ay mahirap. Hindi niya kaya yung buong price. He couldn't afford the full price. After much bargaining, nakipag-usap siya, the owner agreed to sell the house. Okay, sige, bibenta ko yung bahay ko for half the original price. So, magiging $1,000 na lang. Pero meron pong stipulation. Meron po siyang gagawin na stipulation na kung saan sa pag-uusap nila. So, he would retain ownership of one small nail extended from just over the door. Ang stipulation po, ang sabi niya, sige, kalahati na lang, pero maglalagay ako ng pako dun sa pinto. Yun lang yung pag-aari ko. So, of course, pumayag naman yung lalaki. So, pagtapos po ng maraming taon, after several years, yung original na may-ari, gusto niyang bilhin ulit yung bahay. He wanted to buy the house na may balik sa kanya. But the new owner was unwilling to sell. Ayaw na po nung nakabili. Ayaw niyang ibenta. So the first owner, yung pong nagbenta, went out at naganap po siya nung found the carcass of a dead dog. So naganap po siya ng patay na nabubulok na patay na aso. At ang ginawa niya, and hung it from the single nail he still owned. So, ang ginawa ng lalaking ito, ayaw benta, kumuha po siya ng patay na aso. Isinabi niya doon sa pako. Of course, alam na po natin yung mangyayari. Soon, the house became unlivable. And the family was forced to sell the house to the owner of the nail. Imagine na, pako lang yun, nasa pinto. And yet, yung bahay, talagang hindi na po siya livable. Sooner or later, nag-give up sila. Yan po ang makikita natin na kung saan, kung hindi po natin ipinagkaloob ng buo ang ating sarili sa Diyos. At bibigyan natin ng pagkakataon kahit maliit ang kaaway. Sooner or later, masasabi natin, ang ating buhay Kristiyano ay magiging miserable. Kaya inaasahan ng Diyos since tayo po ay may panganak na muli. Tayo po ay binigyan ng bagong buhay. Mamuhay tayo ng full commitment para po sa ating Panginoon. Yan po ang dalangin natin. Upang maranasan natin yung tunay na kaligayahan, kaligtasan ng Panginoon na pinagkaloob sa atin sa magitan ng ating Panginoon. Kaya po, ano po yung ating title? Kaya po, pinamagatan po natin Alive Together with Christ. Ang dalangin natin, sana po nararanasan natin na buhay ang Diyos kahit po sa kalagayan natin ngayon. Pinagkaloob ang ating Panginoon sa Kristo, kasama natin siya. So, buhay po tayong kasama ng ating Panginoon sa Kristo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa inyong ginawa. Salamat sa inyong pagkabuhay na maguli.
kamatayan at pagkabuhay na maguli, at yan po ay para po sa ikaliligtas at ikapatatawad ng aming mga kasalanan. Dalangin namin na maranasan namin sa aming buhay ang kaligayahan at kapayapaan na pinagkaloob niyo at ang kaligtasan na kahit kami po ay nandito sa lupa, ay mararanasan namin na kami ay tunay na buhay sa Diyos. Maraming pong salamat sa lahat ng pinagkaloob niyo sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So mga kapatid, God bless po sa inyong lahat. At tayo po ay mag-ingat at mag-stay po tayo sa bahay. Balik po tayo sa MECQ. So stay safe and let us, kahit tayo po ay nasa bahay, let us thank the Lord and praise the Lord. Gamitin po natin yan para sa Kanya. God bless po sa inyong lahat.